Pagdating sa kwentong Biblia, ang sinaunang panahon malapit sa silangan ay isa sa pinakamisteryoso at kaakit-akit na mga rehiyon sa mundo, lalo na para sa yaong may malalim na interes sa banal na kasulatan at sa mayamang kasaysayan ng mga taong naninirahan doon. Mula sa mga Arabo at Hudyo hanggang sa iba pang kultura na humubog dito sa mahiwagang lupain. Sa video ngayon ay tuklasin natin ang 12 tribo ni Ismael na nagbubunyag kung nasaan sila at kung sino talaga sila sa sinaunang panahon. Inaanyayahan kita na suportahan ang video na ito sa pamamagitan ng pag-like at ibahagi ito sa lahat ng tulad mo ay naghahangad na sumisid ng mas malalim sa mga lihim ng mga banal na kasulatan ay nagtatamasa ng mas eksklusibong nilalaman mula sa aming channel. Ang 12 tribo ni Ismael. Kadalasan, kapag tinatalakay ang mga tribo sa Biblia ang pansin, ay nakatuon sa 12 tribo ng Israel na direktang mga inapo ni Jacob na anak ni Isaac at apo ng patriarkang si Abraham. Ngunit naisip mo na ba ang tungkol sa 12 tribo ng Ismael? Ang panganay ni Abraham ay isang figura na ang kasaysayan at mga inapo madalas na nananatili sa mga anino na hindi gaanong ginalugad at kilala. Sa video na ito ay susuriin natin ang mga ugat ng 12 tribo ni Ismael na nagbibigay liwanag sa kanilang kasaysayan sa pamamagitan ng mga archaeological na pagtuklas at ang impormasyong makukuha natin. Karamihan sa mga tao ay hindi pamilyar sa salaysay ni Abraham at ang kanyang taimtim na pagnanais na magkaroon ng isang anak na lalaki. Tulad ng iniulat sa Biblia, bago si Isaac ang anak ng pangako, si Abraham ay nagkaroon ng isang anak sa kanyang lingkod na si Hagar, ang Egyptian na alipin. Ang anak na ito ay si Ismael o Ishmael sa Aramaic at si Ismael sa Hebrew. Nang maglaon ay nagkaroon ng isa pang anak si Abraham na si Isaac na tinawag na Yik sa Hebrew sa Aramaic. Si Isaac ay naging ama ni Esau at Jacob, kasama si Jacob na tumanggap din ng pangalang Israel bilang ninuno ng 12 tribo na nagtataglay ng kanyang pangalan. Ngayon panahon na upang malutas ang lahi at misteryo na nakapaligid sa mga lipi ni Samael. Gayunpaman, dahil sa limitadong kaalaman ni Ish sa mga lipi ni Samael. Maraming tao kapag tinanong tungkol sa mga tao sa gitnang silangan sa kabila ng mga Hudyo ay may posibilidad na mag-isip na ang lahat ng mga Arabo ay direktang inapo ni Ismael. Ang ideyang ito gayunpaman ay pinasimple ang katotohanan na ang mga Arabo ay bumubuo ng magkakaibang grupo kabilang ang mga inapo ni Ismael, ngunit sumasaklaw din sa iba pang mga Semitiko na tao na konektado sa iba't ibang mga biblikal na figura. Ang mga inapo ni Ismael ay tiyak na mas masalimuot sa gitnang silangan. Mga grupong Semitiko na may biblikal na ugat tulad ng mga inapo ni Abraham. Ang gitnang silangan ay isang mosaic ng mga komunidad na Semitiko. Bawat isa ay may sariling mga kwento at mga ninuno sa Biblia na malayo sa mga inapo ni Ismael. Ay si Isma ay isang sentral na figura sa Abrahamic na relihiyosong mga tradisyon na gumaganap ng isang mahalagang papel sa talaangkanan at kasaysayan ng mga tribo na nagdadala ng kanyang pangalan. Ayon sa Biblikal at Ishmael na salaysay ng patriarka na si Abraham. Judaismo, Kristyanismo at Islam, ang kanyang ina na si Hagar ay isang taga-Ehipto na lingkod ng asawa ni Sarah na asawa ni Abraham. Ang kwento ni Ismael na lumitaw sa isang konteksto ng tunggalian at mga tensyon sa pamilya habang siya ay ipinaglihi ng si Sarah na baog ay pinahintulutan si Abraham na magkaroon ng anak kay Hagar, kaya ipinanganak si Ismael bilang resulta ng pagpayag na ito sa malalim na pagnanais ni Abraham para sa isang tagapagmana ng relihiyosong tradisyon bagamat magkaiba sa ilang mga detalye. Magtagpo sa pananaw ni Ismael bilang ainapo ni Abraham na nakatakdang gumanap ng mahalagang papel sa pagbuo ng mga tribong Arabo.
Ang kanyang pangalan na sa Hebreo ay nangangahulugang pakikinggan ng Diyos ay sumasalamin sa banal na pangako na si Ismael ay pagpapalain at naging ama ng isang dakilang bansa para sa mga Muslim. Si Ismael ay isang figura ng partikular na pagpipitagan na pinaniniwala ang tumulong sa pagtatayo ng Ababa, ang pinakabanal na lugar sa Islam sa Mecca. Kaya ang kwento ni Ismael ay nagsisilbing isang mahalagang punto ng pagsasama-sama ng tatlong pangunahing monoteistikong relihiyon at ang kultura na mga implikasyon ng kanyang buhay ay umalingaw-ngaw sa buong kasaysayan ng kanyang pangalan tungkol sa Biblia. Kapansin-pansing pangako kay Abraham si Ismael ay magkakaroon ng 12 anak at bubuo ng isang dakilang bansa gaya ng iniulat sa aklat ng Genesis Kabanata 25 versikulo 13 hanggang 15. Ang pangakong ito ay natupad sa listahan ng mga pangalan ng 12 anak ni Ismael. Si Nebayot ang panganay, sumunod sina Kedar, Abdeel at Mibsam. Sumunod sina Misma, Duma at Masa. Pagkatapos ay sina Hadad, Tema, Hetor, Nafis at Kadima, ang mga prinsipeng ito na tagapagtatag ng 12 ibinahagi ng mga tribong Ismaelita, ang malawak na rehiyon ng gitnang silangan kasama ng 12 tribong Israelitang inapo ni Jacob at iba pang mga taong Simitiko. Ang lupaing tinitirhan nila mula Havila sa Ehipto hanggang Shur sa Assyria. Gayunpaman, ang mga tribo ni Isma ay hindi lamang ang sumasakop sa lupaing ito ng mga ninuno kasama ng iba pang mga Semitiki na tao na ang mga karaniwang inapo ng mga Midyanita ay ang mga Midyanita. Si Abraham sa pamamagitan ni Kura na kanyang asawa pagkatapos ng kamatayan ni Sarah ay mayroon ding. Gayon din ang mga inapo ng si Esau. Noong una ay ang mga Ismaelita at pinanatili ng mga Midianite ang malapit na ugnayan na madalas na binabanggit ng magkasama sa biblikal na talaang Kanan. Gayunpaman sa paglipas ng panahon, ang mga landas ng 12 tribo ni Ismael ay nagkakaiba humahantong sa bawat isa sa naiiba. Sa kasaysayan, ang mga tribong Ismaelite ay nanirahan sa isang malawak na rehiyon na umaabot sa gitnang silangan at hilagang Afrika. Ang kanilang pangunahing lugar ng konsentrasyon ay ang Arabian Peninsula na kinabibilangan ng malaking bahagi ng Saudi Arabia, pati na rin ang mga bahagi ng Yemen, Oman, Jordan at United Arab Emirates. Ang disyerto na ito na pinangungunahan ng rehiyon na ipinakita para sa mabigat na mga hamon, ngunit ang mga Ismaelite na tribo ay umangkop sa isang nomadic na buhay na naghahanap ng mga paraan upang mabuhay sa tigang na disyerto at sa mga nakapaligid na lugar. Bilang karagdagan sa Arabian Peninsula, ang mga Ismaelite na lugar sa pagitan ng mga bahagi ng Egypt at Israel ay kumalat din sa pagitan ng mga bahagi ng Egypt at Sinai ng Israel. Kasama sa ngayon ang mga teritoryo tulad ng Jordan at Syria. Ang kanilang geographic na impluensya ay umabot pa sa hilagang Afrika na umabot sa mga rehiyon tulad ng Sudan. Ang malawak na pamamahagi na ito ay sumasalamin sa mga migrasyon at makasaysayang paggalaw ng mga tribong Ismaelite. Sa paglipas ng mga siglo na nagpapakita ng kanilang kakayahang umangkop at katatagan na si Net ay ang unang anak ni Ismael bilang kanya panganay. Ang pangalang Net ay may malalim na kahulugan na nauugnay sa propesya bilang ipinahiwatig sa aklat ng Genesis na nagsasaad na siya ang magiging ama ng 12 prinsipe. Sa Aramaic na Nith ay nangangahulugan ng hula na nagpapakita ng mahalagang papel na ginampanan ng tribong ito. Binanggit din ng Biblia ang tribo ni Kedar na isa pang inapo ni Ismael na kasama ni Nith ay kilala sa pag-aalaga ng mga tupa gaya ng iniulat sa Isaya. Ang mga pangalan ni Kedar at Neth na madalas na makikita sa kasaysayan ng kanilang mga talaan sa sinaunang kasaysayan ng Assyrian.
Si Flavius Josephus nakilala ang mga nabatain sa kanyang panahon bilang mga inapo ng panganay na anak ni Ismael na si Neth. Ang mga nabatayan, isang sinaunang Arabong tao, ay naninirahan sa Hilagang Arabia at sa Katimugang Levant na nag-iiwan ng isang pamana na nakakabighani ng mga historiador at arkeologo. Ayon kay Josephus, ang mga mabait ay naninirahan sa isang malawak na rehiyon na umaabot mula sa ang ilog ng Euphrates hanggang sa dagat na pula, isang lugar na kilala bilang nabasa ang lupain ng mga nabatain. Ang sibilisasyong ito ay nag-iwan ng isang pangmatagalang pamana kung saan ang Petra, ang kanilang bato na inukit na kabisera, ay isa sa mga pinaka-iconic. Ang mga monumento ng sinaunang mananalaysay sa daigdig na si Flavius Josephus ay nagulat na siya nakakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga taong ito ng direkta mula sa nabatean, kung saan siya nagkaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan sa isang kawili-wiling detalye. Ang mga nabatean ay nagsasalita ng Natian, isang variant ng Aramaic na malawakang ginagamit sa rehiyon, na ang tribo ni Kedar ay madalas na binanggit sa mga talaan ng Assyria, ay naka-highlight sa mga ulat ng mga hari, gaya ng Tiglath-Pileser III, isa sa mga pinakakilalang pinuno ng Assyria na naghari mula 745 hanggang 727 BC. Ang Tiglath-Pileser III ay naaalala sa kanyang mga pananakop at reforma na nagpabago sa imperyo ng Assyrian at nag-iwan ng hindi maalis na marka sa kasaysayan ng sinaunang malapit sa silangan kapwa, ang tribo ni Kedar at ng Nabeth, ay nakararami sa mga mangangalakal na kilala sa kanilang pangangalakal sa mga pampalasa, mga keramika at iba pang mahalagang mga produkto. Ang mga pangkat na ito ay may mahalagang papel sa mga ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa gitnang silangan, kasama ang iba pang mga rehiyon kabilang amang Arabian Peninsula, hinggil sa tribo ni Adel na madalas itong iniuugnay sa tribo ni Adel na nagmula sa lupain ng Arubu na nasa ilalim ng kontrol ng Tiglath-Pileser noong 744 BC. Ang pangalang Adel ay ang Aramaic na anyo ng ang pangalan ng Naban na isinalin sa ang Ingles ay tinatayang sa ipinahihiwatig ng mga historiador ng Abdala na ang tribo ng Ilu ay naninirahan sa peninsula ng Sinai, isang estratehikong lugar na nag-uugnay sa iba't ibang kultura at sibilisasyon tulad ng sa mga tribo ng Mibsam at Mishma. Isang nakakaintriga na tanong ang lumitaw na pinalaki ng ilang mga mananalaysay na ang mga inapo ni Mishma ay may mahalagang papel sa pagtatatag ng mga nayon malapit sa Jebel Mishma. May mga haka-haka na ang dalawang tribong ito ay maaaring magkaisa sa anumang paraan sa pamamagitan ng mga pag-aasawa o pagsasanib sa tribo ni Simeon na isa sa 12 tribo ng Israel. Ang posibilidad na ito ay lumakas kapag isinasaalang-alang ang impormasyong nakatala sa pagitan ng mga tribong ito ng Simeon. Sa Egypt, isang matabang at mapagkukunang lupain, ang pagsasanib na ito ay maaaring humantong sa asimilasyon ng tribo ng Mibsam na sa paglipas ng panahon ay ganap na pinagsama at nawala mula sa kasaysayan na hinihigop ng tribo ni Simeon. Tungkol sa tribo ng Duma, ang mga tala sa Biblia ay nagpapakita na ang Duma ay parehong lungsod sa Canaan na binanggit sa Joshua at isang lokasyon na nauugnay sa Edom at Seir, gaya ng binanggit sa Isaias 21:1. Madalas na kinikilala Duma sa ang mga tao ng Aduan Adamo na magiging tribo mismo ng Duma sa isang kilalang ulat na inilarawan ng hari ng Assyria na si Esarhaddon kung paano hinarap ng kanyang ama na Sakba ang kabisera ng Adadu sa kanyang pagtatangka na sakupin ang mga tribong Arabo na nagmula sa tinutukoy ni Ismail.
Ang Adadu bilang isang tanggulan ng Arab ito ay nagmumungkahi na ang tribo ng Duma ay nagtataglay ng isang makabuluhang estratehiko at militar na posisyon na gumaganap ng isang mahalagang papel sa dinamika ng kapangyarihan ng rehiyon. Na si Sarib, ang makapangyarihang Syrian king, ay nakuha si Hazael, isang kilalang pinuno na binanggit kapwa bilang hari ng Adamu at ang hari ng mga Arabo. Nakawili-wiling isang inskripsyon ni Ashurnapol ay tumutukoy din sa Saranggola bilang ang hari. Ang mga tribong Ismailite, bukod sa kanilang sariling mga pinuno ng tribo, ay may sentral na hari na posibleng mag-uugnay sa mga alyansa at estratehiya ng iba't ibang tribo. Ang tribo ni Masa, isa pang sangay ng mga inapo ni Ismael, ay binanggit sa mga talaan ng Tiglath-Piles o Freehu. Binanggit din ang karangalan na ipinagkaloob sa tribo ng Tsaa sa Jebel Gim, mga 14 na kilometro sa timog ng mga arkeologo ng T tulad ni Winnet, at natuklasan ni Reed ang mga graffiti inscription na tumutukoy sa tribo ni Masa na may kaugnayan sa Didan at Neith na nagbibigay diin sa masalimuot na mga ugnayan sa pagitan ng mga tribong Ismailita na ito tulad ng para sa tribo ni Hadad. May teorya ang mga mananalaysay na maaaring umunlad ito sa grupong kilala bilang Horror o Herina na naninirahan sa mga bundok northwest of Palm. Ang posibleng pag-unlad na ito ay nagpapakita kung paano maaaring nagbago ang mga pagkakakilanlan ng tribo. Sa paglipas ng panahon na umaangkop sa mga bagong heograpikal at pampulitikang realidad, sa wakas ang tribo ng Teima ay malakas na nauugnay sa sinaunang oasis ng Teima na matatagpuan sa hilagang silangan ng distrito sa isang mahalagang ruta ng kalakalan na nagkokonekta sa Tat Medina sa Doma. Ang disyerto ng Nafu na sikat sa malawak nitong dunes ay nasa pagitan ng Teima at Duma. Pinaniniwalaan na ang modernong lungsod ng Teima na matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng malaking disyerto ng Nafu ay itinayo sa mga guho ng sinaunang oasis ng Teima na nagmumungkahi na ang mga inapo ni Teima ay maaaring naninirahan sa rehiyong ito. Tiglath-Pileser, sa kanyang mga record ng Assyria, ay binanggit ang tribute na kanyang natanggap mula sa pagpahiwatig ng kahalagahan ng tribong ito at iba pang mga tribong Arabo sa komplikadong web ng mga relasyon sa sinaunang malapit sa silangan. Ang mga inapo ni Jurnafis at Kadema ay hindi lamang bumuo ng kanilang sariling mga tribo kasama ang mga hanggang nagmula sa kanilang sariling mga tribo sa Hagar. Ngunit hindi direkta mula sa Ismail. Ito ay mahalaga upang gawin ito pagkakaiba dahil ang mga grupong ito ay naninirahan sa Transjordan. At higit pa ay may posibilidad na ang tribo ng Kadema ay maaaring nahalo sa mga Kenit, isang tao na ayon sa ilang mga tradisyon ay kinabibilangan ni Caleb na tapat na kaibigan ni Joshua. Bilang isa sa kanilang mga miyembro, kaya ang mga tribong ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa gitnang silangan. Ngayon ang mga Ismailita ay patuloy na naroroon sa iba't ibang mga rehiyon, kung saan ang Egypt hanggang sa peninsula ng Saudi ay may malaking konsentrasyon ng Saudi Arabia. Ang pagsasanib sa talaangkanan ni Midian sa ibang anak ni Abraham. Kung pamilyar ka sa tribo na ito at kung may natutunan ka sa ating kwento, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel upang sama-sama tayo sa daan ng Panginoon. Muli, salamat.